Hello mga Marcy, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tara at samahan niyo ako. Extra nga uli ako kila Abigail maglaba. Pero pagdating namin, tulog pa sila kaya hinintay na lang namin dito sa labas. Habang naghihintay ako, for the laro lang ang aking dalawang apo at si Stephanie. At ayan nga mga Marcy, umaakyat pa sila sa kolong. Naku, yari na naman sila kay Lolo Saning nila. Maya-maya nga lang, napagod maglaro yung tatlo kaya hiniram yung aking cellphone. At hayon, cellphone na naman ang pinagkaabalahan. Ako naman, naisipan kong magtimpla ng kape. As usual, sumunod na naman sila sa akin. Tuwang-tuwa nga si Mikey habang hawak yung biskwit ni Lola Lydia niya. Eto nga, at for the sayaw-sayaw pa. Niloloko ko nga, nalagot ka niyan kay Mama Ija. Hindi nga rin nakatiis, kaya ibinigay kay tita niya Agata para pabuksan. May kasama pa nga siyang hopya sa loob, siguro inilagay ni Tita Lydia. At heto namang si Stephanie ko for the amoy lang. Pamaya-maya nga nainip ako kaya niyaya kong lumabas ang aking mga apo. Kaya nga lang nadaanan din namin si Tito Saning na gumagawa ng screen. Yung screen nga palang ginagawa ni Tito Saning ay panghuli ng isda. Yan din kasi dati ang ginagamit namin nung nasa Kalumpang kami. Lahat nga mga Marcy na pwedeng gawin para gamitin sa paghahanap buhay ay ginawa na ng asawa ko. Diyan din naman ako believe sa aking asawa kahit na minsan pasaway pero marami pa ring alam. Hindi rin naman kasi mga Marcy totally tamad na tamad ang aking asawa kasi depende rin naman yon sa ating mga babae kung pupukpukin ba natin o hindi. Siyempre ako dahil marami kaming anak kailangan ko siyang pukpukin at pakilusin. Ang kulang lang naman sa asawa ko ay disposisyon sa buhay. Kaya bunganga na lang ang pinaiiral ko para kumilos siya. Pero minsan siyempre naririndi rin yon kaya pinagmumula namin ng away. Mabalik na nga tayo dito mga Marcy, nainip na nga ako sa kakahintay ng tubig kasi alas 10 na wala pa. Kaya ang ginawa ko, niyaya ko si Arnel para pumunta sa lupa na nabili nila Abigail. Saktong-sakto mga Marcy. Pagdating namin, nagpabili na pala si RJ ng merienda. Kaya yon, nakimerienda na kami. Isinama ko na nga si Mikey at Miko para may kalaro si Stephanie. Pero kasamahan din namin sila Agata at Alex. First time nga lang din nila ditong makapunta. Yan nga at nagmemerienda pa rin si Miko. Habang si RJ naman nakita ko nagbabarnes ng basket. Pagkatapos ito namang mga bata pagkayaring kumain naglaro na naman sa kubo. Tuwang-tuwa nga sila mga Marcy kasi presko dito. At hindi nga makali yung 4 na bata. Ikot doon, ikot dito sa labas ng kubo. Pagkaraan nga ng isang oras, nagpabili na naman si Abigail ng tanghalian. Dito na nga raw kami kumain. Pinabili niya ang ulam ay 2 buo na lechon manok. Habang si Dagol naman naglalagay na ng tubig sa jug. Ako naman naglalabas na ng paper plate para lagyan ng kanin. Binuksan ko na nga rin ang ulam para makakain na ang mga bata. Nako mga Marcy, nakalimutan ko na nga ang purpose ng pagpunta namin kala Abigail. Maglalaba nga pala ako sa kanila. Nag-enjoy na nga kami sa pagpunta rito at sa pagkukwentuhan. Sana lang pagbalik namin ay may tubig na. Talagang kaninang umaga, promise, walang tulo. Heto namang si Richard, hindi ko alam kung anong ginagawa sa buhay. Nagbihis pa ng pambabao. Tingnan nyo, naglagay pa siya ng dede at for the kaway pa. Lakas nga ng trip ng tatlong to kaninang umaga kasi napanood ko sa video ni RJ na nagbibihis sila ng pambabae. At feel na feel nila ang kanilang ginagawa. O diba mga Marcy, ang lakas ng tama? Joke lang. Pauwi na nga kami dyan mga Marcy, sumabay na rin sila RJ kasi napakainit na. Habang nasa daan kami, binidyohan pa nga ng anak ko ang paligid. Pagdating nga, inasikaso ko na rin yung isda na dapat ay lulutuin ko kanina. Hinintay pa nga nila ako kasi ang sabi ko kanina bago kami umalis ako na ang magluluto. Kaya nilinis ko na siya kaagad kasi magsisimula na ako maglaba kila Abigail. Kasi may tubig na. Galing pa nga ito mga Marcing isda na to sa Ilocos na binili ng magulang ni Mitchcon. Hindi nga raw kasi kaagad nila niluto kasi para makatikim ako. O diba, ganyan ako kamahal ng aking mga anak. True naman yun mga Marcy, nakikita ko sa mga anak ko na mahal ako. Ginagawa ko naman kasi ang lahat para sa kanila. Ang gagawin ko nga palang luto dito mga Marcy sa isda ay paksiw. Iba't ibang klase nga ng isda ito mga Marcy, pero 1 kilo lang. Hindi ko nga mga Marcy alam kung anong tawag sa mga isdang ito. Kasi may pula, may itim, tapos may parang gray. Ano nga pala mga Marcy ang pangalan ng isdang ito? Kasi matigas yung ibabaw niya. Hirap nga ako mga Marcy hiwain siya, kaya nakita nyo naman walang hati. Bago ko nga isa lang yung isda, nagisa muna yung anak ko ng corned beef. Dahil paborito to ni Miko. Napakaselan nga kasi ng apo kong yon sa ulam. Kaya pahirapan nga kami pagkakain na siya kasi kung ano-ano ginagawang dahilan. Paano ba yan? Bukas ulit. Ingat kayo palagi. God bless you all. Babush!